Kabanata 1751. Sa aspaltong kalsada, bumuhos ang mahinang ulan at isang itim na kotse ang mabilis na humaharurot sa kalsada. Ang bilis ay kasing bilis ng isang itim na kidlat. Nasa loob ng sasakyan si Thomas. 3 minuto ang nakalipas, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawang si Emma. Tatawag, napaiyak si Emma at patuloy na umiiyak. Kawakas, sinabi niya ang isang malungkot na katotohanan. Nawala ang kanilang anak na babae. To be precise, may nagpalit sa kanya. Ito ay tiyak na pinaghandaan. Kung hindi, bakit hindi ibang tao ang nawala ng mga anak kundi si Thomas? Saka bakit tumabi kay Emma ang matandang babae? Nagkataon lang ba ang lahat at pinili niya ito ng random? Hindi. Imposible. Ang tanging paliwanag ay may piniling gawin ang bata para makaganti kay Thomas. Maraming kaaway si Thomas. Bukod kay Bernard, maraming tao sa Southland District ang gustong pumatay kay Thomas. Isinasantibi ang ibang mga tao, ang mga tao mula sa Eagles Alliance lamang ang kinasusuklaman si Thomas. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alamin kung sino ang nakikitungo kay Thomas. Sa kasalukuyan ay may 2 posibleng resulta. Ang una ay pagbabantaan ng kabilang partido si Thomas kasama ang bata. Kahit anong itanong ng kabilang partido, papayag si Thomas. Pera, kapangyarihan, o iba pang bagay. Walang pakialam si Thomas. Kahit ang sarili niyang buhay ay maaaring ibigay sa kabilang partido. Natatakot siyang piliin ng kabilang partido ang pangalawang paraan na patayin ang bata. Ito ay para sirain at desperado si Thomas. Ito ang kinatatakutan ni Thomas. Ang Diyos ng digmaan ay hindi walang takot. Ang kahinaan niya ay ang kanyang pamilya. Kung talagang pinatay ang bata, talagang hindi alam ni Thomas kung paano magpatuloy sa buhay. Mabilis ang tibok ng puso niya. Vroom, vroom. Lalong bumilis ang takbo ng sasakyan at sunod-sunod na naabutan ng mga sasakyan sa tabi niya. Hindi na hinintay ni Thomas na sumugod sa music classroom. After 15 minutes, dumating na ang sasakyan. Bago huminto ang sasakyan, binuksan ni Thomas ang pinto at tumalon palabas. Hinayaan niyang bumuhos ang ulan sa kanyang mukha at pumasok siya sa silid-aralan ng musika. Pagpasok pa lang niya ay nakita niya si Emma.Na nakaupo sa isang upuan at umiiyak. Sina Johnson at Felicia ay patuloy na umaaliw sa kanya at maraming mga pulis ang abala, nag-iimbestiga at nangongolekta ng ebidensya. Nang makita ni Emma na dumating si Thomas, lalo siyang nalungkot. Tumingin siya kay Thomas na may luha sa kanyang mga mata at hindi niya maiwasang sampilan ang sarili. Thomas, pasensya na. Nawalan ako ng anak. Kasalanan ko ang lahat. Hinawakan ni Thomas ang kamay ni Emma at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Emma at inaliw siya ng mahinahon hanggat maaari. Ayos lang, ayos lang. Nandito ako, kaya magiging maayos din ang lahat. Siguradong ibabalik ko ng ligtas ang anak natin. Si Thomas mismo ay tensyonado na, ngunit nagawa pa rin niyang i-comfort si Emma ng napakatahimik. Ang kanyang psikolohikal na kalidad ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang pulis at sinabing, Mr. Mayo, pwede ba kitang makausap? Tumango si Thomas at sumunod sa pulis sa koridor. Ginoong Mayo, ayon sa aming pagsisiyasat, malaki ang posibilidad na ang iyong anak ay pinalitan ni Granny Wolf. Lola Wolf. Bueno, siya ay isang nakagawiyang nagkasala sa Southland District at hindi siya kailanman nabigo. Ayon sa mga resulta ng aming surveillance inspection at ulat ng iyong asawa, sa tingin namin ay malaki ang posibilidad na ang matandang babae ay si Lola Wolf. Ang problema ay hindi alam ang kinaroroonan ng babaeng ito, at walang nakakaalam kung ano ang eksaktong hitsura niya, kung saan niya dinala ang bata. Ito ay isang kakilang-kilabot na resulta, at nangangahulugan ito na maaaring hindi nila talaga mahanap ang bata. Kabanata 1752. Okay, naiintindihan ko. Sinabi pa ng pulis, Mr. Mayo, huwag kang mag-alala. Ang pulis ay hindi uupo ng walang ginagawa. Talagang gagawin natin. May gustong sabihin ng pulis para mapanatag si Thomas, ngunit hindi na nakikinig si Thomas. Tumalikod siya at umalis. Bumalik siya sa silid-aralan ng musika at sinabi kay Johnson, Tay, iuwi mo muna si Emma. Lalabas ako para hanapin ang bata. Tom, kailangan mong ibalik si Abigail. Siyempre. Sa wakas ay hinalikan ni Thomas ang noo ni Emma.
Pagkatapos, umalis siya sa silid-aralan ng musika sa ulan at dumiretso sa Mark of the River Mountain. Diretso siyang pumunta sa opisina ng chairman sa itaas na palapag. At sinabi niya kaagad pagkatapos niyang pumasok, gamitin ang lahat ng puwersa para mahanap ang lokasyon ni Lola Wolf at dalhin siya sa akin. Nagkatinginan sina Ryan at Aquarius. Alam nila ang kabigatan ng bagay, kaya agad nilang ginawa iyon ng walang sinasabi. Hindi makapag-isip ng maayos ang mga kasama. Matalino man si Thomas, medyo magpapapanik din siya kapag na-encounter niya ang ganoong bagay. Buti na lang at nasa tabi niya si Ryan, siya ay isang matalinong tao na hindi rin moari. Matapos maghintay na tumahimik si Thomas ng ilang minuto, lumapit si Ryan sa kanya. Umubo siya at sinabi, "Commander, sa palagay ko ay hindi mangyayari ang dalawang sitwasyong inaalala mo." "Ha?" Tumingin si Thomas kay Ryan at hiniling na magpatuloy. Tinuri ni Ryan ang sitwasyon at sinabing, "Sa unang pagkakataon, sa tingin mo ba ay may gagamit ng iyong anak para i-blackmail ka?" Imposible. Ang taong maglakas loob na dukutin at ibenta ang iyong anak ay dapat na walang kakapusan sa pera. Ang gusto lang ng tao ay paghihiganti. Ang gusto lang makita ng kabilang partido ay sira at desperado ka na hanggang gusto mong mamatay. Ito ay makatwiran. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya at sinabi, "Sa pangalawang sitwasyon, sa tingin mo ba ay maaari nilang patayin ang bata?" Mangyaring makatiyak na hindi ito mangyayari. Dahil sa kahirapan, kung gusto ng taong iyon na patayin ang bata, maaari niyang gawin ito sa silid-aralan ng musika at pagkatapos ay umalis ng walang pigil. Bakit kailangan niyang palitan ang bata para saktan siya? Sa sinabi nito, naramdaman ni Thomas na talagang may katuturan ito. Oo, kung gusto niyang patayin ang bata, maaari niyang gawin ito sa silid-aralan ng musika. Ito ay simple at madali, kaya bakit mag-abala na palitan siya? Ang kahirapan ay mas mataas. Ano sa tingin mo ang gagawin nila pagkatapos kunin ang bata? Sa oras na ito, ang isip ni Thomas ay nasa gulo at hindi siya makapag-isip ng tahimik. Pinaasa niya si Ryan. Nagbigay ng sariling hula si Ryan. "Commander, ang pangatlong posibilidad na uusapan ko ay mas malala kaysa sa unang dalawa. Kailangan mong maging handa." Tumanggo si Thomas. "Sabihin mo." Napabuntong hininga si Ryan at sinabing, "Sa palagay ko ay hindi papatayin ng kabilang partido ang bata, ngunit pahihirapan nila siya at ilalagay sa isang estado kung saan hilingin niyang patay na siya. Kung ganoon, matroma ka nito sa natitirang bahagi ng iyong buhay at hindi ka na makaka-recover." Basag. Nabasag ang itim na panulat sa kamay ni Thomas. Napalunok siya. Ang Diyos ng digmaan ay nagkaroon din ng mga sandali ng takot. Kung tama ang hula ni Ryan, si Thomas, hindi siya naglakas loob na isipin. Gayunpaman, napakalaki pa rin ang posibilidad na ito. Ano ang dapat niyang gawin? Natarante si Thomas. Walang kahit isang sandali na siya ay walang magawa gaya ngayon. Kahit na siya ay napapaligiran ng mga kaaway sa larangan ng digmaan at malubhang na sugatan, hindi siya naguguluhan gaya ng ngayon. Sabi ni Ryan, ang dapat nating gawin ngayon ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kalaban. Bago pahirapan ng kaaway ang bata, kailangan natin siyang iligtas. Ito ang tanging paraan. Kung mabaygo sila, tatapusin ni Thomas ang kanyang buhay. Kabanata 1753. Pinag-uusapan ni Thomas at Ryan ang pagliligtas sa bata, ngunit naunang kumilos ang kabilang partido. Sa udyok ni Bernard, may dumating na babae. Ang taong ito ay isa ring walang awa na tao tulad ng Lola Wolf. Siya ay isang masamang babae na walang gustong pukawin, si Poison Rose. Ang taong namamahala sa mark ng subsidiary ng River Mountain. Si Julia Silver ay tinatalakay ang mga plano sa hinaharap ng kumpanya sa ilang mga manager nang biglang pumunta ang front desk sa pintuan at sinabing, "Ms. Silver, may rent collector sa labas." Umunat ang noo ni Julia. Rent collector. Hindi ba regular na binabawas ang upa sa account kada buwan? Sabi ng front desk na may maputlang mukha, "It's not what you think." Ito ay Poison Rose. Nang marinig ni Julia ang dalawang salitang ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. May nagtanong na nagtataka, sino si Poison Rose? Sabi ni Julia, siya ang pinuno ng lugar na ito at napakalakas niya. Talaga, ang mga tindahan sa lugar na ito ay kailangang magbayad ng upa sa kanya. Sa katunayan, sinusubukan nilang magnakaw ng pera mula sa amin. Kung hindi natin sila bibigyan ng pera, madudurog sila o manggugulo. Walang silbi kahit tumawag tayo ng pulis.
Dati, noong maliit pa ang aming tindahan, kailangan namin siyang bayaran ng malaking halaga kada buwan. Akala ko hindi siya maglalakas loob na pumunta pagkatapos lumaki ang aming tindahan, ngunit hindi ko inaasahan. Tumayo si Julia. Lalabas ako at titingnan. Dumating si Julia sa bulwagan at nakita si Poison Rose na nakaupo sa sofa habang naka-cross legs at habang nag-swipe sa phone niya. Pinilit niyang ngumiti, pumakbang pasulong, at sinabing, "Miss Rose, anong nagdala sa'yo dito ngayon?" Inangat ni Poison Rose ang kanyang ulo at sarkastikong sinabi, buntong hininga, kapag nagtagumpay ang mga tao, makakalimutan nila ang mga dati nilang kaibigan. Julia, matagumpay ka na ngayong naging taong namamahala ka kay Mark ng subsidiary ng River Mountain. Stop! Stop! Dapat kumita ka ng malaki, di ba? Sabi ni Julia, hindi pa naman nagtatagal ang pagsali ko sa Mark of the River Mountain, kaya hindi pa ako opisyal na kumikita. Paano ako kikita? Hehe, huwag kang humble. Sa sandaling iyon, inabot ni Poison Rose ang kanyang kamay at naglabas ng isang maliit na asul na libro. After open it, she said while writing something, "Julia, parang 2 months na hindi ka nagbabayad ng renta, si Mark of the River Mountain, di ba? Narito ito." Tinusubukan niyang mangagaw ng pera. Kinagat ni Julia ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Miss Rose, mukhang hindi sa iyo ang tindahan na ito, tama ba? Bakit ka nangongolekta ng rente sa akin?" Oh, agad na nanlamig ang mukha ni Poison Rose. Ibinaba niya ang maliit na asul na libro, itinaas ang ulo, at tinitigan si Julia. Kahit na hindi siya umimik, nakaramdam si Julia ng panginginig sa buong katawan, at napaatras siya nang hindi niya namamalayan. Sabi ni Poison Rose, "Julia, nakalimutan mo na ba kung sino ang namamahala sa lugar na ito?" Paano makakalimutan si Julia? Siya ay hindi sumasang-ayon dito. Patuloy na sinabi ni Poison, "Sa tingin mo ba magagawa mo ang anumang gusto mo pagkatapos mong makuha ang suporta ni Mark ng Bundok Ilog? Haha, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Tumigil sa pangangarap. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas sa akin. Gaano man kalakas ang Mark of the River Mountain, hindi ito mananalo laban sa akin, isang lokal. Sa lugar na ito, wala akong pakialam sa mga opisyal, lalo pa si Mark of the River Mountain." Naka-cross-leg si Poison Rose. "Julia, gusto mo bang subukan ang mga trick ko?" Duwag si Julia. Mamantong hininga siya at nagtanong sa mahinang tono, "Magkano ang kailangan kong bayaran?" "Tama iyan." Tumawa si Poison Rose. Nagpatuloy siya sa pagpulot ng asul na notebook at nagsimulang magsulat, 2 buwan ka nang hindi nagbabayad ng renta. Bilang karagdagan sa orihinal na pagbabayad, kailangan mong magbayad ng isang partikular na late fee. Hayaan akong magkakula. Ito ay $720,000 sa kabuuan. $720,000. Naglakas loob talaga siyang magtanong. Ang mga kuko ni Julia ay malapit nang tumusok sa laman. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sige, ibibigay ko ito sa iyo." "Sige, hindi pa tapos." Patuloy na sinabi ni Poison Rose, "Dahil naging matagumpay ka, imposibleng mangolekta ng rent ayon sa dating pamantayan. Julia, I want you to give up 20% of the company's shares to me. Bilang karagdagan sa upa na $500,000, kakailanganin mo ring bigyan ako ng mga dibidendo ayon sa mga pagbabahagi. Narinig mo ba?" Pulang-pula ang mga mata ni Julia. Nakakita na siya ng mga walang isip na tao noon, ngunit hindi pa siya nakakita ng gayong walang isip na tao. Siya ay tumitawid sa linya. Nais ba niyang magkaroon ng 20% ng mga bahagi ng kumpanya nang hindi nagbabayad ng 1 sentimos? Bilang karagdagan sa upa bawat buwan, kailangan din niyang ibigay ang kanyang mga dibidendo ayon sa mga bahagi. Kabanata 1754. Bakit? Dahil ba na siya ay walang isip? Tinanggihan siya ni Julia on the spot. Hindi ko matatanggap ang gayong hindi makatwirang kahilingan." Agad na nagbago ang ekspresyon ni Poison Rose. Tumayo siya, nagtaas ng kamay, at sinampal si Julia. Sampal. Napaatras ng ilang hakbang si Julia matapos masampal. Nag-aapoy ang mukha niya sa sakit at 5 fingerprint ang naiwan dito. Sabi ni Poison Rose na may malamig na mukha. "Dapat malinaw sa iyo na hindi ako pumunta para makipag-usap sa iyo, kundi para ipaalam sa iyo. Kung hindi mo ako bibigyan ng mga pagbabahagi ngayon, huwag mo nang isipin na buksan ang tindahang ito. Maaari kang tumawag ng pulis o pumunta kay Mark of the River Mountain, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo.
Maaari ka nilang protektahan sa loob ng ilang sandali, ngunit hindi sa buong buhay mo. Pag-alis nila, magagawa ko na ang lahat ng gusto ko sa iyo. Julia, sa tingin mo makakatakas ka sa akin pagkatapos mong maging matagumpay. Hayaan mong bigyan kita ng dalawang salita. Tumigil sa pangangarap. Ang mga salita ay parang kutsilyo at tinusok nito kanyang puso. Tinakpan ni Julia ang mukha niya. Siya ay balisa, galit, puot at malungkot. Paano niya, isang ordinaryong tao, matalo ang isang figurang tulad ng Poison Rose? Tapos, kinailangan ba siyang mabuli ni Poison Rose sa buong buhay niya? Nasasaktan siya. Bumagsak ang mga luha ng nakakabigo. Sa kanyang pinakadesperado at walang magawang oras, sunod-sunod na yabag ang tumunog at isang lalaki ang lumabas sa kumpanya. Si Thomas iyon. Habang naglalakad siya, sinabi niya, huwag mong isipin na kunin ang anumang upo ngayon. Ang taong ito ay si Thomas. Sandaling natigilan sina Julia at Poison Rose at sabay silang napalingon sa kanya. Sino ka? Hindi sineseryoso ni Poison Rose si Thomas. Ako si Thomas Mayo mula sa pamilya ng Hill. Tumingin si Poison Rose kay Thomas pataas at pababa at ngumiti. Oh, isang tao mula sa pamilya Hill. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka? Mula ka lang sa isang mababang uri ng pamilya. Kung wala kayong suporta ng Mark of the River Mountain, sino ang makakakilala sa inyo? Ang isang walang kwentang taong tulad mo ay nangangahas din na lumabas at magpanggap na makapangyarihan upang subukang iligtas ang isang tao mula sa akin. Ang tono ni Poison Rose ay labis na mayabang at hindi niya sineseryoso si Thomas. Mabilis na sinabi ni Julia sa gilid, Mr. Mayo, hindi ka dapat makialam sa bagay na ito. Kakayanin ko. Tumanggo si Poison Rose. Tama iyan. Hindi ka sana masampal kung ganito ang ugali mo kanina. Alam ni Julia ang kapangyarihan ng Poison Rose. Hindi sila dapat maging mapilit sa harap ng ganitong klaseng tao. Kung nasaktan niya si Poison Rose ngayon, paano siya magnenegosyo kung araw-araw siyang nagdadala ng mga tao para manggulo? Dapat niyang tiisin ito. Tanong ni Julia sa mahinang tono, pagkatapos mong alisin ang shares, hindi mo na ako guguluhin, di ba? Tumanggo si Poison Rose. Ako pa rin ang may prinsipyo. Kung napasaya mo ako, papasayahin din kita. Sabi ni Julia, sige, gagawin ko ang sinabi mo. Bago pa matapos magsalita si Julia, humakbang pasulong si Thomas at sinabi kay Poison Rose, naglakas loob ka bang humingi ng share ng hindi gumagastos kahit isang sentimo? Hindi ka ba walang isip? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga walang isip na tulad mo. Bukas na ang mga mata ko. Kabanata 1755. Ano? Ang sitwasyong ito. Natigilan si Julia. Paano may manggahas na magsabi ng ganoon kay Poison Rose? Nais ba niyang mamatay? Matagal ding natigilan si Poison Rose bago siya bumalik sa katinoan. Walang naglakas loob na magsalita sa kanya sa ganoong tono sa buong buhay niya. You jerk? How dare you scold me? Anong mali? Hindi ba dapat pag-alitan ka? Naging masama ang sitwasyon at hindi ito mapigilan ni Julia kahit na gusto niya. Galit na galit si Poison Rose. Tumalon siya bigla, itinaas ang kamay at sinampal ang mukha ni Thomas. Ngunit si Thomas ay hindi si Julia. Paano siya nakatayo doon at hinayaan siyang sampilan siya nito? Itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at hinawakan ang pulso ni Poison Rose. Hinawakan niya ito ng malakas at napasigaw si Poison Rose sa sakit. Pakawalan mo ako. Masakit. Baliw ka, kilala mo ba kung sino ako? How dare you do this to me? Papatayin kita. Malamig na singgal ni Thomas. Sa puntong ito, bastos ka pa rin. Deserve mong matalo. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at binigyan ng isang sampal si Poison Rose. Sampal. Mahigpit na tumama ang malaking palad sa mukha ni Poison Rose, nag-iwan ng napakalinaw na fingerprints. Ang sampal na ito ay direktang natigilan kay Poison Rose. Iyon ang unang beses na masampal siya sa buong buhay niya. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Sampal. Isa pang sampal iyon. Pinandilatan ni Poison Rose si Thomas at sumigaw, ikaw ay mapapahamak. Lahat kayo ay napapahamak. Papatayin ko kayo. Sampal. Isa na namang sampal ang sumunod. Malamig na sabi ni Thomas, ang baho talaga ng bibig mo. Ako ang magbabanlo sa iyong bibig para sa iyo. Maluwag. 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 Ang magkasunod na sampal ay nagpagulo kay Poison Rose. Kung maglakas loob siyang gumanti, sasampalin siya ni Thomas ng walang sabi-sabi.
Kawakas, binugbog si Poison Rose hanggang sa hindi na makilala ang kanyang mukha. Magwala. Matapos siyang sampelan ay itinulak ng malakas ni Thomas. Kamulong-gulong at gumapang si Poison Rose habang itinulak siya palabas ni Thomas na parang isang asong nawawala. Napaupo siya sa sahig at tinakpan ng mga kamay niya ang mukha niya. Sabi niya, "Well, very well. Ikaw ang unang taong naglakas loob na saktan ako ng ganito. Maghintay lang kayo. Tatawagan ko ang aking lalaki ngayon. Papatayin kita." This time, balisa na talaga si Julia. Sa katunayan, si Poison Rose ay maaaring maging pinuno at maglakas loob na mangolekta ng upas sa lugar na ito dahil sa kanyang makapangyarihang tao. Para lang itong aso na nagbabanta sa mga tao sa lakas ng kapangyarihan ng amo nito. Nag-aalalang sabi ni Julia, "Mr. Mayo, nagdulot ka ng malaking problema." Mabilis na umalis bago dumating ang kanyang lalaki. "Uli na kung hindi ka mabilis." Tahimik na nagtanong si Thomas, makapangyarihan ba ang kanyang lalaki? Siyempre. Sinabi ni Julia, ang tao ni Poison Rose ay ang lokal na malupit sa lugar na ito at mayroon siyang 12 ng mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Matatakot ang sino mang makakita sa kanya. Siya ang bastos at hindi makatwirang pig. Pig. Halos matawa si Thomas. Haha, nagkataon lang. Hindi niya akalain na si Poison Rose pala ang babae ni Pig. May magandang palabas sana ngayon. Matapos kunin ni Poison Rose ang kanyang telepono at matapos ang pagtawag, itinuro niya si Thomas at sinabing, "Tinawagan ko na ang aking lalaki at nagmamadali siya ngayon." "Walang isip ka, handa ka na bang mamatay? Kilala mo ba ang lalaki ko, baboy? Papatayin niya ang sino mang humahadlang sa kanya. Walang bagay sa lugar na ito na hindi niya kayang lupigin. Na-offend mo ako, so it means na-offend mo si Pig." Kabanata 1756. Kung maaari kang umalis ng buhay ngayon, isusulat ko ang aking pangalan pabalik. Mukha siyang proud dahil sigurado siyang darating si Pig para ipaghiganti siya at patayin si Thomas. Sa sobrang pagkabalisa ni Julia ay patuloy niyang hinihimok si Thomas na umalis kaagad. Gayunpaman, inilipat lamang ni Thomas ang isang bangkito at umupo sa pintuan. Mahinahon niyang sinabi kay Julia, "I'll take full responsibility. Tinampal ko ang bruhang ito, kaya dapat kong tiisin ang kahihinatnan. Miss Silver, hindi ko hahayaan na sisihin mo ako. Uupo ako dito at hihintayin si Pig para harapin ako." Well, medyo na-touch si Julia. Iyon lang ang. Napabuntong hininga si Julia. "Tinabi ko sa iyo na huwag maging impulsive. Walang mangyayari kung titiisin natin at bibigyan ng Poison Rose ang shares. Tinubukan mong maging bayani. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Habang nagsasalita si Julia, sa sobrang kaba niya ay halos mapaiyak na siya. Parang demonyo ang baboy. Pagdating ni Pig maya-maya, baka masira ang buong tindahan. Umakbang din ang empleyado para aliwin siya. "Ayos lang, Miss Silver. Ayos lang. Paano magiging maayos ang lahat? Natatakot ako na matatapos na tayo." Habang umiiyak si Julia, may nakita siyang dalawang malalaking truck na papalapit sa malayo. Ang mga truck ay nakaparada sa hindi kalayuan at 12 ng tao ang bumaba. Ang unang taong may maapoy na pulang buhok ay si Pig. Sa sandaling iyon, galit na galit si Pig. Naturuan na siya ng leksyon ilang araw na ang nakalipas at hindi niya alam kung saan ilalabas ang kanyang galit. Ngayon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang babae, sinabing binugbog ito ng mangolekta ng renta. Haha, binabaliwala ng mga tao ang mga batas ngayon. Paano lalaban ang mga fleeces na sinisingil para sa upa? Hindi nila sineseryoso si Pig. Isang malaking grupo ng mga tao ang lumakad sa isang kahangahangang paraan. Itinaas ni Pig ang kanyang ulo at sumigaw, "Sinong jerk ang nanalo sa babae ko?" Labas. Inarang ng 12 ng mga tao ang tindahan at walang makatakas. Sabi ni Julia, Tapos na. Tapos na sa oras na ito." Ang tatak na pinaghirapan niyang itayo ay tiyak na masisira sa kamay ng mga gangster na ito ngayon. Tinabi nila na makakatagpo tayo ng kalmado at kapayapaan kung ating kukonsintihin ito. Bakit sinubukan ni Thomas na maging bayani? Masaya bang talunin ang Poison Rose? Ngayon ay galit na galit si Pig. Paano nila ito tatapusin? Buntong hininga. Malakas na sinuntok ni Julia ang frame ng pinto habang siya ay napaluhod. Sa pintuan, umupo si Poison Rose sa sahig at umiyak. Nagmadali si Pig at niyakap siya. Inaliw niya ito sa pagsasabing, "Mahal, huwag kang umiyak.
Tatayo ako para sa'yo. Sabihin mo kung sino ang sumampal sa'yo. Puputulan ko ang mga kamay at paa ng taong iyon para mailabas ang galit mo. Pinunasan ni Poison Rose ang kanyang mga mata. Itinuro niya si Thomas na nakaupo sa tabi ng pinto at sinabing, "It's that jerk." Hindi lang niya ako pinigilan na mangolekta ng renta, kundi sinampal niya rin ako ng kanyang mga kamay. Hindi pa ako nasampal sa buong buhay ko, wow. Nanlamig ang mukha ni Pig. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Dahil halos tanghali na ay medyo maliwanag na ang araw kaya hindi nakita ni Pig ang buong mukha ng nakaupo sa pintuan. Gayunpaman, kahit na sino ito, hindi siya patatawarin ni Pig ngayon. Habang naglalakad siya, sabi niya, "You jerk. Napakatapang mo. Ang lakas ng loob mong bugbugin ang babae ko. Naisip mo na ba kung paano mamatay?" Umupo si Thomas sa upuan ng walang sabi-sabi. Tiningnan lang niya ng malamig ang Pig. Hindi naintindihan ni Pig at naisip na si Thomas ay masyadong natakot magsalita. Kaya ayon, lumakad siya ng ilang hakbang. "Baliw ka. Walang silbi ang matakot ngayon. Kahit lumuhad ka at tawagin akong lolo, hindi kita papakawalan ngayon." Papalapit na siya. Ang liwanag ng araw ay nakahilig at ang distansya sa pagitan ng Pig at Thomas ay wala pang 3 metro. Kitang-kita niya ang buong mukha ni Thomas. "Baliw ka, kukunin ko ang buhay mo." Kabanata 1757. Biglang, sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, si Pig ay natigilan at tumayo na parang nakaugat sa lupa at hindi niya nagawang magpatuloy sa pagsasalita. Nagpatuloy sila ni Thomas sa pagtitig sa isa't isa. At ang buong lugar ay nahulog sa patay na katahimikan. "Ha?" Umunat ang noo ni Poison Rose. "Ano kaya biglang natahimik si Pig? Anong nangyari? Anong ginagawa mo, Boss Pig? Sige, putulin mo ang mga paa ng jerk na iyon at maghayganti para sa akin." Ang kanyang mga salita ay naglakbay ng malakas at malinaw sa mga tainga ni Pig. Ngunit si Pig ay hindi man lang nang ahas na gumalaw ng isang kalamnan. Kumilos si Pig na parang naging fossil. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang luho at dumaloy sa kanyang pisngi. "We meet again, Pig," mahinang sabi ni Thomas. Ang pangungusap na iyon ay halos matakot sa Pig hanggang sa mamatay. Sariwa pa sa kanyang isipan ang mukha nitong nasa harapan niya. Nang gusto niyang talunin si Thomas kahapon, sa halip ay nabugbog siya ng underling ni Thomas, Pisces. Ang katawan ng Pig ay natatakpan pa rin ng mga hiwa at sugat at ang kanyang mukha ay pininturahan pa rin ng asul at itim. Ayaw na niyang maranasan muli ang ganoong bagay. Talagang hindi niya akalain na ang mundo ay napakalit na ang Poison Rose ay walang ibang nasaktan kundi si Thomas. Marahil ang tanging taong kinatatakutan niya sa mundo ay si Thomas at sinadyang sinaktan ni Poison Rose si Thomas. Parang umiiyak si Pig. "Puputulin mo ba ang mga paa ko para ipaghiganti ang babae mo, Pig?" Sabi ni Thomas. "Ha? Hindi siya maglalakas loob na gawin ito kahit na magkaroon siya ng lakas ng loob na 100 tao." Pinilit niyang ngumiti habang hinihingal at sinabi sa maamong tono, "Anong sinasabi mo?" Nilabag ni Poison Rose ang mga patakaran noong sinubukan niyang kolektahin ang renta kaya katanggap-tanggap na sinaktan mo siya. "Tinulungan mo akong disiplinahin siya at hindi ako makapagpasalamat sa iyo para doon kaya bakit ako magiging walang galang sa iyo?" Iyon ay isang talagang mapagpakumbaba na pahayag mula sa kanya. Si Julia, na nakatayo malapit sa pinto, ay nagtatanong sa sarili kung may mali ba siyang narinig dahil bakit ngayon ay napakaamo ni Pig na noon pa man ay mayabang at agresibo. Nagulat din si Poison Rose na nakatayo sa pintuan. Nabaliw na ba si Pig? Si Pig ay hindi lamang naghiganti sa kanya matapos siyang bugbugin ng iba, ngunit nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na sabihin karapat-dapat siyang bugbugin. Siya pa rin ba ang lalaking kilala niya? Hindi ba masyado siyang duwag? Natarante si Poison Rose at sumigaw, "Baliw ka ba, Pig? Pilasin mo at putulin mo ang mga braso ng asungot na iyon. Kung hindi, makikipaghiwalay ako sa iyo. Mukhang nakikialam ako sa relasyon niyo, Pig." Tanong ni Thomas sa mahinahong boses. Sumagot kaagad si Pig, "Anong ibig mong sabihin?" Siya ay isang babaeng may maluwag na moral at umiikot sa pakikipaglandian sa ibang mga lalaki. Matagal ko nang gustong tapusin ang mga bagay-bagay kasama siya. Lumingon siya at lumakad ng ilang hakbang patungo sa Poison Rose pagkatapos sabihin iyon. "Ikaw, karapat-dapat ka pa bang saktan si Mr. Mayo? Bahala ka kung sino ang gusto mong makasama. Hindi na kita gusto. Umalis ka na dito." Ang Poison Rose ay mas naging work up.
Hindi lamang ang mga taong ipinatawag niya ay walang silbi sa kanya, ngunit sila ay tumalikod sa kanya at sumama sa iba sa kahihiyan sa kanya. Ano sa mundo ang nangyayari? Ang duwag mo, pig. Bakit hindi ko napansin kaagad kung gaano ka kawalang silbi? Itinuro ni Poison Rose si Pig at sinimulan itong ay insulto na lalong naging hindi kaaya-aya sa tenga. Ang galit ni Pig ay sa wakas ay umabot sa punto ng pagbagsak. Siya ay naiirita sa simula at siya ay napahiya din sa publiko. Higit pa rito, siya ay isang tao na pinahahalagahan ang kanyang dignidad. Ikaw, how dare you curse at me? Binigyan ba kita ng pahintulot na gawin ito? Sa isang mabilis na pagwala sa kanyang binti, sinipa niya si Poison Rose sa tiyan at pinalipad ito ng ilang metro pabalik. Ipinatawag ni Pig ang kanyang mga crony gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, bugbugin siya. Sa isang segundo, pinalibutan ng mga crony si Poison Rose at sinimulan siyang bugbugin. Maging si Julia ay natigilan habang pinagmamasdan ang pangyayari. Aling panig ang talagang kinakampihan ni Pig. Bakit siya na lang ang binugbog ng mga taong tinawag ni Poison Rose? Para akong nanunood ng isang episode ng Internal Affairs. Umarap si Pig kay Thomas at mahinhin na sinabi, ang babaeng iyan ay talagang tumatakbo ang big at nararapat na disiplinahin, Ginoong Mayo. Hihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya kung nasaktan kanya sa anumang paraan. Hindi niya ako nasaktan sa anumang paraan, sabi ni Thomas habang tumatango. Ngunit gusto niyang kunin ang mga bahagi kahit na hindi siya namuhunan ng isang sentimo dito. At hindi kanya ang tindahan, ngunit gusto niyang mangolekta ng upa para dito. Sa palagay ko ay hindi makatwiran ang mga iyon. Siyempre, ito ay ganap na hindi makatwiran. Mariing sabi ni Pig. Ano ang gagawin mo ngayong napagpasyahan mong hindi ito makatwiran? Hindi namin hawakan ang mga pagbabahagi. At hindi rin kami mangolekta ng kahit isang sentimo sa upa. Okay, patuloy ni Thomas. Sinabi din niya na habang makakaalis ako sa pagbabayad ng upa minsan, hindi ko ito magagawa magpakailanman at gusto niyang gawin ang anumang gusto niya pagkatapos naming umalis. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis si Pig dahil sa takot. Yung babaeng ito ang sarap ibuka ang bibig. Tinasabi lang niya kung ano ang gusto niya. Huwag kang mag-alala, Ginoong Mayo. We will never pay lip service, and will certainly not do such thing, nagmamadaling sagot niya. Kung gayon ay gamaan ang loob ko, tumango si Thomas, nasiyahan. Kung mayroon ka pang mga kahilingan, mangyaring sabihin, Julia, sabi ni Thomas habang humarap kay Julia. Mga kahilingan. Umikot ang ulo ni Julia. Masaya na siya na hindi na kailangang magbayad ng upa at hindi inagaw ang kanyang mga stock. Ano pa ang mga kahilingan niya na hindi natutupad? Hindi, wala akong ibang hiling. Kung iyon ang kaso, Pig, maaari kang pumunta ngayon, sabi ni Thomas. Opo, Ginoo. Lumayo si Pig habang nakayuko ng may paggalang. Pagkasabi noon ay umalis na si Pig at ang kanyang mga tauhan bitbit ang walang malay na Poison Rose. Pinapanood ni Julia ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan at parang surreal na akala niya ay nasa panaginip siya. Inaakala niyang masisira ang kumpanya ngayon, ngunit nagulat siya, hindi siya nakaligtas, magkakaroon siya ng mas kaaya-ayang buhay pagkatapos nito. Namangha siya sa sarili habang hindi sinasadyang napatitig kay Thomas. Sino ba talaga ang lalaking ito? Never in her wildest dreams did she imagine na si Thomas ang Mark of the River Mountains General Manager at mas mataas pa ang posisyon niya kaysa kay Ryan. Kumbinsido pa rin si Julia na si Thomas ay isang menor de edad na tao sa pamilya ng Hal. Pumalik si Thomas sa kanyang opisina sa penthouse. Lumapit si Ryan sa kanya at tinanong, ano ang nangyari ngayon? Minor disturbance lang. Sa palagay ko, sinusubukan ng ating mga kaaway na gumawa ng gulo sa pamamagitan ng pag-crack sa atin mula sa lahat ng panig. Tinalis ito ni Thomas gamit ang kanyang mga kamay. Habang sinasabi niya iyon, si Aquarius ay nagmamadaling pumasok sa silid at sinabi, Commander, nahanap na namin si Lola Wolf. Kabanata 1758. Sa silid ng pagpupulong ng Art Trading Corporation, ang Deputy Chairman, si Bernard, ay may hawak na punyal at nagbabalat ng mansanas. Paikot-ikot ang ginawa niya, paikot-ikot, para hindi masira ang balat. Kumatok, kumatok, kumatok. May ilang katok sa pinto. Pasok ka. Itinulak ang pinto ng meeting room ng may langit-ngit at sinamahan ng sekretarya si Lola Wolf. Hawak din ni Lola Wolf ang isang nakabalot na sanggol na mukhang wala pang 2 buwang gulang. Nang makita niya ang sanggol, tuwang-tuwa si Bernard na halos hindi siya makaupo.
Siya ay tumalo ng nanginginig ang mga kamay at nagmamadaling tumayo sa harap ni Lola Wolf, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa punanibik habang nakatingin sa sanggol. Ito ba ang anak ni Thomas si Abigail Mayo? Oo, tinagot naman siya ni Lola Wolf. Tuwang-tuwa si Bernard dahil sa wakas ay natupad na niya ang kanyang hiling. Ito ang unang pagkakataon mula nang bumalik si Thomas sa Southland District na naging maayos ang lahat para sa kanya. Itinuon ko ang aking paningin sa asawa ni Thomas, si Emma, at ipinagpalit ang bata sa iba habang siya ay ginulo. She's so engrossed in the music that she didn't even realize what is going on around her, haha, natatawang sabi ni Lola Wolf. Matagumpay niyang bulalas na para bang ipinakikita ang kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Siya, pagkatapos ng lahat, ay may kapital na ipagmamalaki dahil walang sino man sa Southland District ang maaaring magnakaw ng anak ni Thomas na kasing tuso niya. Satisfaction na tumango si Bernard at tinapunan ng tingin ang kanyang sekretarya. Naunawaan ito ng sekretarya sa unang tingin at naglagay ng tseke sa mesa. Agad na lumabas si Lola Wolf para sunggaban, ngunit diniinan ito ng sekretarya at ayaw bumitaw. Ha! Naguguluhang napatingin si Lola Wolf sa sekretarya. Bukod sa tseke na ito, nagayos din ako ng tiket sa eroplano, sabi ng sekretarya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa panlilinlang. Sa sandaling makaalis ka sa Art Trading Corporation, dapat kang pumunta kaagad sa paliparan at hindi na bumalik. Oh, nina si Lola Wolf. Lahat ba kayo pinipilit akong lumipat? Kung gayon, hindi ba ako dapat umuwi at mag-impake at ipaalam sa aking pamilya? Tumawa ang sekretarya. Gusto mo bang mabuhay o umuwi at mag-impake? Iyon ay isang desisyon na pwedeng gawin ni Lola Wolf nang hindi iniisip ang tungkol dito at pinili niyang iligtas ang kanyang buhay ng walang pag-aalinlangan. Malungkot niyang kinuha ang tseke at masungit na lumabas. Agad nilang pinalis si Lola Wolf, tinitiyak na hindi siya mahahanap ni Thomas. Ngunit talagang hindi mahalaga kung nanatili siya o hindi dahil naghanda na si Bernard ng tugon kung sakaling panagutin sila ni Thomas. Inihanda pa ni Bernard na ibalik ang anak sa kanyang sarili. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan niya ng ilang oras upang harapin ang bata. Ano ang plano mo para sa bata, Ginoong Vedastos? Puputulin mo ba ang kanyang mga paa at gagawin siyang baldado? Tanong ng sekretarya. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Bernard na umiling. Walang problema para kay Thomas na alagaan ang sanggol kung siya ay may kapansanan lamang. Isa pa, dalubhasa si Thomas sa larangang medikal, kaya sino ang nakakaalam kung maaari siyang magdisenyo ng gadget para palitan ang mga binti? Bakit hindi mo nalang patayin at itapon sa harap ng bahay ni Thomas? Kumunat ang noo.ng sekretarya. Sandaling natulala si Bernard. Bakit ko gagastusin ang pera at pagsisikap na ibalik ang sanggol dito kung gusto ko itong patayin? Bakit hindi mo gawin habang hindi pinapansin si Emma? Nagkibit-balikat ang sekretarya at nagtanong, kung gayon, ano ang plano mong gawin sa bata, Ginoong Vedastos? Kabanata 1759. Nakita mo na ba ang Resident Evil 7 dati? Tinanong ni Bernard ang sekretarya sa halip na sagutin ang tanong. Ha! Medyo nagulat ang sekretarya at hindi sigurado alam kung bakit itinanong ang tanong, ngunit tumugon siya, nakita ko na ito dati. Nagpatuloy si Bernard. Sa laro, ang antagonist, si Evelyn, ay ginawang bioweapon na kayang gawing sandata ang bawat bahagi ng kanyang katawan at maaari pa niyang mahawahan ang iba ng amag na nilikha niya. At sinubukan din niyang patayin ang sarili niyang ama. Pero ano ang kinalaman nito sa atin? Tanong ng sekretarya na napakamot sa ulo. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan nating palakihin ang batang ito at kumbansihin siyang ikaw ang kanyang ama. Pagkatapos ay talikuran niya si Thomas at patayin ang kanyang sariling ama kapag siya ay matanda na. Tumawa si Bernard at sinabing, hindi naman sa hindi ko naisip ang planong iyon noon, and it'll be fantastic if that happens. Gayunpaman, sa mga kakayahan ni Thomas, imposibleng magkaroon ng sapat na oras upang sanayin siya ng dahan-dahan. At saka, ang Southland District ay lalong nagiging magulo at kailangan kong umalis sa lalong madaling panahon. Wala akong oras para dahan-dahang bumuo ng relasyon sa batang ito. Sa lahat ng sinabi niyan, ano ang balak mong gawin, Mr. Vedastos? Tanong ng sekretarya. Inilahad ni Bernard ang isang daliri at sinabing, isang salita, lason. Lason. Eksakto, katulad ng kung paano nilikha si Evelyn, gusto ko ring gumamit ng lason sa batang ito. Gusto kong lasunin ang batang ito ng parehong lason na nalason namin kina Daniel at Giovanni.
Matapos marinig ito, hindi na itago ng sekretarya ang kanyang mga labi sa pagkulot at nakangiting sinabi, magandang ideya iyon. Walang panlunas sa lason na iyon, at maging ang mga pangunahing pinuno ng industriya, sina Daniel at Giovanni, ay inalipin nito. Natatakot ako na kung gagamitin natin ang lason na ito sa batang ito, siya ay pahihirapan sa buong buhay niya. Hindi. Kailangan nating gamitin ang antidote ni Lord Vedastos sa kanya bawat buwan upang mapawi ang lason, kung hindi ay mamamatay ang sanggol sa isang buwan, biglang sabi ng sekretarya. Kung gagamitin natin ang lason na ito sa sanggol, ito ay magiging isang buwan lamang ng pagdurusa. Ikinawi ni Bernard ang kanyang mga kamay at sinabing, nakalimutan mo ba na ang kargamento ay hinarang ni Vincent? Oo, sabi ng sekretarya. Siguradong kukunin ni Vincent ang mga paninda at ipapadala kay Thomas para tulungan siya. At sa pamamagitan ng medikal na kadalubhasaan ni Thomas, makakagawa siya ng isang uri ng komposisyon upang mapawi ang lason. Gayunpaman, ang lason na ito ay maaari lamang mapawi, hindi ganap na gumaling. Pupunta si Thomas upang humingi ng tulong sa amin kapag natapos na ang gamot na pampaginhawa, at si Abigail ay pahihirapan ng lason sa buong buhay niya. Nasa atin na ang pag-iisip kung paano makipaglaro sa kanya hanggang doon. Si Thomas ay isang taong may malakas na kaisipan, at mas gugustuhin niya mamatay kaysa humingi ng tulong kay Bernard kung lalagyan siya ng lason. Gayunpaman, ang kanyang pamilya ay si Thomas's Achilles heel. Maaari bang maupo si Thomas at walang gagawin kung ang kanyang anak na babae ay nilason at pinahirapan hanggang mamatay? Sa panahong iyon, makokontrol ni Bernard si Thomas gaya ng ginawa niya kina Daniel at Giovanni. Nanginginig sa pinanibik si Bernard sa pag-asang mayayapakan si Thomas sa ilalim ng kanyang mga paa at masabunutan ang kanyang mukha sa putik araw-araw. Bantayan ang pinto. Opo, Ginoo. Tumalikod si Bernard at dinala ang bata sa isang lihim na silid at nilock ang pinto. Pinuksan niya ang ilaw at may bathtub sa kwarto. Inilagay ni Bernard ang sanggol sa batya at nilagyan ito ng maligamgam na tubig. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bote, pinahihit ang takip, at nagbuhos ng isang madilim na purplish na likido sa malinaw na tubig. Mabilis na kumalat ang lilang likido sa tubig at nilamon ang sanggol. Nang may nakakatakot na mukha, sinabi ni Bernard, "Aren't you a powerful man, Thomas? Ngayon, kung alam mong kontrolado ng lason ng anak mo, kaya mo pa bang magpakitang gilas?" Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang kinikilig. Siya ay namamatay para sa lason na pumasok agad sa katawan ni Abigail at halos hindi nakapaghintay na makita ang hitsura ng kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Thomas. Kabanata 1760. Si Lola Wolf naman ay mabilis na sumakay ng taxi papuntang airport matapos matanggap ang check at ticket sa eroplano. Sa totoo lang, alam na alam niya ang bigat ng sitwasyong ito at hindi madaling pakitunguhan si Thomas. Ito ay malamang na siya ay maaaring patay kapag siya ay nakuha sa kanyang kinaroroonan. Kaya, itinulak niya ang driver para pabilisin ang buong biyahe. Naniniwala si Lola Wolf na ligtas para sa kanya na tumakas at hinding-hindi siya matutunton ni Thomas sa ganoong kaikling panahon, pero minamaliit niya ang mga kakayahan ni Thomas. Sa kalagitnaan ng biyahe, 8 kotse ang lumitaw sa harap ng taxi at humarang sa kalsada. Pili. Pinipigilan ng driver ang preno kaya napilitang huminto ang sasakyan. Anong nangyayari? Bumaba ang taxi driver sa kanyang sasakyan at sinilip ang linya ng mga sasakyan na nakaharang sa kalsada na hindi niya madaanan. Anong nangyayari dito? O, anong nangyayari sa harap? Nang matapos magsalita ang driver, bumukas ang lahat ng pinto ng mga sasakyang iyon at lumabas sa sasakyan ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na damit. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng itim na shades at may mga benda na nakabalot sa kanilang mga kamay. Lahat sila ay maskulado at malalaki, at hindi ang uri ng mga tao na gusto mong guluhin. Natigilan ng driver at nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang ignition ay binuksan na ng isa sa mga lalaking nakaitim ang kanyang pinto at kinaladkad palabas ng sasakyan. Malapit nang mabasa ng driver ang sarili sa takot. Alam na alam niya na wala siyang ginawang masama o ikinagalit ang sinuman. Ang pinaka nagawa niya ay nakawin ang underwear ni Madam Lori. Pero sa totoo lang, hindi naman masyadong big deal na may dumating at bugbugin siya, di ba? Sa sobrang takot, yumuko siya at niyakap ang ulo gamit ang 2 braso. "Wag mo akong patulan, please. Kaya kung gawin lahat ng gusto mo, wag mo lang akong patulan." Sa kanyang pagtataka, hindi man lang siya binigyan ng isang sulyap ng mga lalaking iyon.
Agad nilang binuksan ang pinto sa passenger seat at kinaladkad si Lola Wolf palabas ng sasakyan. "Oh, sino kayo? Ano ang gusto mong gawin sa isang matandang tulad ko? Pag hindi ka tumigil, sisigaw na ako. Tulong! May nanliligaw sa akin." Ang masaksihan ng isang 60 taong gulang na lola na sumisigaw sa publiko na siya ay ginugulo ay medyo nakakatuwa. Kasabay noon ay may humantong isa pang sasakyan sa likod ng taxi. At nakaupo mismo sa kotse sina Ryan at Thomas. "Bakit hindi na lang natin ibalik ang matandang babaeng iyon, Commander?" sabi ni Ryan. "Ang Lola Wolf ay may napakagandang reputasyon sa Southland District," paliwanag ni Thomas. Bukod sa katotohanang hindi pa siya nabigo sa isang misyon, isa pang mahalagang dahilan kung bakit siya sumikat ay dahil palagi niyang tinatakpan ang kanyang mga labi. Huwag mong isipin na susuko siya dahil lang sa babae siya. Siya ay matyaga at kahit anong pilit mo, hinding-hindi niya aaminin ang alinman sa mga karumal-dumal na gawa na ginawa niya. Bilang resulta, malaki ang tiwala sa kanya ng mga kumukuha sa kanya. Ang mga tao ay sumisigaw na kunin siya at ang mga gastos ay tumaas ng magkasunod. Tumango si Ryan at sinabing, "So, kahit ibalik natin ang isang babaeng katulad niya, hindi na natin siya mahihiling at kahit may sabihin pa siya, huli na ang lahat. Kaya, ano ang dapat nating gawin, Commander?" "Ang gusto ko ay medyo simple," sabi ni Thomas habang nakasandal siya. "Ang gusto ko lang ay matakot siya at hanapin ako at magtapat." "Gusto mo siyang pumunta sa iyo ng mag-isa?" Umiling si Ryan, awkward. "Nabanggit mo lang na hindi siya madaling sumuko, kaya paano siya darating at mag-amin sa kanyang sarili?" Ang mga tao ay may mga takot at hanggat maaari mong kontrolin ang mga ito ng maayos at mahanap ang kanilang kaloob-looban na takot, pagkatapos ay madali mong masira ang mga ito. Walang ibang sinabi si Thomas at naglabas ng utos. Bugbugin siya. Tumingin muli sa mga lalaking nakaitim, inikat nila si Lola Wolf at sinimulan siyang bugbugin, sinunod ang utos ni Thomas. Napaka-profesional nila at napaka-partikular din nila sa kapangyarihang ginamit nila para matalo ang isang tao. Bawat hampas nila ay nagdulot ng matinding sakit sa Lola Wolf, ngunit hindi ito magdudulot ng malubhang pinsala sa kanya, kundi sakit lamang. "Hindi ka tao, hindi tao. How dare you beat up a old woman like me? Ano ang gusto mo sa akin? Gusto mo ba ng pera? Kung gusto mo ng pera, sabihin mo lang, bibigyan kita ng pera. Bakit mo ako binubugbog?" Inaasahan ni Lola Wolf na mahikayat ng pera ang mga lalaking nakaitim na huminto, ngunit tumanggi silang lumipat. Lahat sila ay parang mga makina na humahampas ng walang ekspresyon sa kanilang mga mukha at hindi nabigla kahit na sa pagbanggit ng pera. Si Lola Wolf ay nahihirapan na at sumigaw siya, "Ano nangyayari sa inyo? Ibig kong sabihin, kailangan mong magkaroon ng isang dahilan upang bugbugin ang isang tao, tama? Bakit niyo ako binubugbog? Kung ano ang impyerno ang gusto mong sabihin mo na." Nakakaantig ang resulta, walang nakikinig sa kanya. Pinagpatuloy lang siya ng mga lalaking iyon na walang sinasabi. "Ouch! Mamamatay na ako. Mamamatay ako. Ano bang gusto mo, sabihin mo lang. Ipapangako ko sa iyo ang kahit ano. Please stop, nakikiusap ako sa iyo. Please." Parang walang nagmamalasakit kay Lola Wolf at nagpatuloy ang pambubugbog. Pagkaraan ng 10 minuto, nakatanggap sila ng isang order. Kunin. Sumakay ang mga lalaking nakaitim sa kanilang mga sasakyan at umalis, naiwan si Lola Wolf at ang taxi driver. Iniskan ng driver ang lugar, nanginginig ang kanyang mga binti sa gulat. Hindi siya nang ahas na isama si Lola Wolf, kaya sumakay siya sa kanyang sasakyan, pinaandar ang makina, at pinaandar ito. Napasigaw si Lola Wolf sa sakit habang nag-iisa siyang nakahiga sa asfalto nang wala sa oras, na walang mga tindahan o gusali sa malapit. Nararapat siyang mahuli sa ganoong sitwasyon. Paglingkuran siya ng tama.